Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. At ngayon pong araw na to, Miyerkules, 15 ng Abril ng taong kasalukuyan, ay pagkwentuhan po natin yung mga pangyayari kahapon sa House of Representatives. Ito po ay tungkol doon sa investigasyon na isinagawa ng ating Committee on Justice sa mababang kapulungan na kung saan humarap bilang testigo si Ramil Madriaga against Vice President Sara Duterte tungkol sa mga paggastos ng confidential funds at ng iba pang mga pondo when she was still Secretary of Education Department at maging dun sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente. Maraming mga ibinulgar, maraming ipinasabog ang testigong si Ramil Madriaga na ikinagulat ng maraming mga kababayan natin. Isa na rito na kumuha ng aking atensyon ay yung mga plano or conspiracy. Allegedly, it was a conspiracy na kung saan ay binalak, no, na isabotahe, no, itong dating senador na si Sonny Trillanes. Diyan po sa House of Representatives kahapon ay umarap nga itong si Ramil Madriaga at may ibinulong, no, na nakakapangilabot na sikreto. Sabi niya, inutusan po ako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isabotahe ang buhay at karera ni Antonio Trillanes. Medyo delikadong testimonya to, no, at dapat patunayan ng presentasyon ng mabibigat na ebidensya, dokumentaryo, circumstantial, lahat, no, ng klase at uri ng ebidensya ay dapat ipakita niya. Para sa atin kasi, ang tanong natin dito ay hindi tungkol sa chismis. Ang tanong natin dito ay sa mata ng batas, sapat na ba ang salita para magpakulong tayo ng tao sa mga ganitong klaseng revelasyon o mga inihayag kahapon, di ba? Na nagkaroon ng banta sa buhay ng dating senador na si Sonny Trillanes. So timbangin po natin yung salita at timbangin natin yung mga papel, no, kung ano man ang ipinipresenta diyan sa House Committee on Justice. Kasi dito po tayo dapat nag-iingat. Sa pelikula kapag may umamin, tapos na ang kaso. Pero sa totoong korte, malayo po sa katotohanan, no? Ang testimonya ng isang insider ay parang isang piraso lang yan ng isang puzzle. Upang mabuo ang larawan ng hustisya, kailangan po ni Ramil Madriaga ang tatlong haligi ng ebidensya. Unang-una, dapat dito magkaroon ng isang dapat magkaroon siya ng independent evidence na magpapatibay, no, doon sa kanyang mga isiniwalat, no? Independent evidence dapat galing sa labas ng pagpapatibay na to. Hindi po sapat na sabihin ni Madriaga na, oy, nandun ako at narinig ko eh. So dito kailangan pa ng ebidensya na hindi nanggaling sa kanyang bibig, pero sumusuporta sa kanyang mga ikinuwento kahapon sa Committee on Justice na pinagbantaan nga, pinagplanuhan ang karera at buhay ni Sonny Trillanes. Bibigay tayo ng halimbawa. Kung sinabi niyang nagpulong sila sa isang hotel noong March 2018 o 2019 o 2020 para planuhin ang sabotahe, kailangan nating makita yung logbook ng hotel na itinuturo niya kung saan sila nag-meeting at CCTV footage o yung resibo ng pagkain. Siyempre magkakape yan o kakain habang nagpaplano doon sa hotel. Dito pinatutunayan nito ang mga pangyayari ay naganap sa totoong buhay, hindi lamang sa kanyang imagination. Kasi baka mamaya this is just a product of his wild imagination. So at the same time dapat may consistency. Dapat matatag yung kanyang salaysay. Sa batas po kasi ang katotohanan ay hindi nagbabago. Dapat yan diretsong-diretso ka, no, yung linya. Ang isang testigo ay sasalang sa cross-examination. So
Ang pinakamahirap na pagsubok sa kredibilidad ng isang testigo ay yung i-cross-examine ka sa harap ng hukuman at tanungin ka ng tanungin, no? Just to check yung credibility of the witness. Kung sinabi niya sa affidavit, no, ay ganito ganyan, pero iba naman yung sinabi niya sa harap ng mga senador o kaya ng mga investigador, mawawalan siya ng bisa yung kanyang mga sinabi before na aligasyon. Kapag ang isang testigo ay nalilito sa petsa o sa lugar, medyo masisira ka dyan. Ituturing ng korte ng kanyang testimonya ay unreliable, lalo na doon sa mga material facts. Pagpabago-bago yan, madidestroy yung credibility niya. So, dapat din magkaroon ng physical proof o yung hard evidence. Ito po yung mga bagay na pwedeng hawakan o makita ng mga mata ng judge na hindi pwedeng itanggi. Something that can be touched, something that can be seen, something that can be heard. Yan, kailangan meron kang proof, no, yung mga hard evidence tulad ng mga binanggit ko. So, katulad nito, no, meron bang mga text messages, may email ba sa'yo, biniber ka ba, nagkaroon ng chat logs, na nagpapatunay na mayroong kautusan na nanggaling kay Duterte. Okay. Tapos syempre, may money trail yan kung binayaran ka para sa operasyon o para sa trabaho pinapagawa sa'yo. Meron pang mga bank transfer o deposito na pwedeng matrace sa bangko. Pero kahapon parang nagpirma yata siya ng waiver of yung secrecy of bank deposit. Yan, pwedeng ang gandang ebidensya niyan. Okay? Yung tungkol doon sa pagtatago ng mga perang galing sa illegal activities. So, dapat may documentary evidence. Meron bang blue book o mga papel na may lagda ng mga matataas na opisyal na naguutos ng illegal na hakbang. Anything that would support the testimony, mga documentary evidence. So, gito, ano yung magiging krimen? Kung totoo nga yung kanyang aligasyon na pinagbantaan, pinagplanuhan ang karera at buhay ni Sonny Trillanes. Dito, kung mapapatunayan ang sinasabi ni Ramil Madriaga, maaaring pumasok to dun sa conspiracy to commit a crime. Kapag may kasunduan na pinagplanuhan nila, may kasunduan at plano ang dalawa o higit pang tao na gumawa ng isang krimen, yan yung matatawag na conspiracy to commit a crime. Pangalawa, pwedeng grave threats yan o kaya coercion kung may layuning manakot o kaya ay kontrolin ang kilos ng isang tao. O katulad nito sa kaso na to ni Sonny Trillanes. Kung ang layunin ay takutin o kontrolin si Trillanes, tumigil ka sa kadadaldal mo against Duterte, yan, dapat merong ganon at para pumasok doon sa grave threats, no, or coercion. Pwede ding sedition or destabilization kung ang layunin ay gamitin ang gobyerno upang guluhin, no, ang kaayusan ng ating bansa. So ngayon, ang tanong siyempre, paano mo to sasagutin? Paano niyo sasagutin kung ang mga ganitong aligasyon, no? Kung kayo po ang abogado ng depensa o kung kayo ang abogado ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte, anong gagawin ninyo dito? Di ba? So, mga mabibigat na akusasyon to pero anong gagawin mo? Simple lang. I-challenge mo yung credibility nung nagsasalaysay. Hahanapan niyo po ng butas yan. Bakit siya nagsasalita ngayon? May motibo, may ano yung motibo sa pagsisinungaling ng tao na to, nagsisinungaling ba siya? Baka naman ang testimonya ay self-serving o ginawa lang para sa sariling interes. Di ba? So sa puntong ito, magiging labanan ito ng credibility versus credibility. Mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras na nakikinig ngayon dito sa ating episode, bago po tayo magtapos sa ating kwentuhan ngayong umaga, dalhin po ninyo itong napaka-importanting aral na to.
Sa labas po ng, kwadradong camera natin ngayon, 'no, ang mga tao po ay nagdedesisyon base sa ingay. Sa social media ang pinakamalakas ang boses, siya po kadalasan yung, pinaniniwalaan ng taong bayan. Kung sino yung pinakamalakas ang boses, parang lumalabas siya yung may katotohanan. Pero sa loob ng korte ang hustisya ay bingi sa ingay at, mulat sa ebidensya. Kaya nga po 'pag nakikita natin 'di ba, minsan ako merong, yung parang mini statue ko, nakataas si ano nun, si Lady Justice 'di ba, may takip 'no at, bingi yan. Ang nakikita lang yan at naririnig mga ebidensya. Ito pong testimonya ni Madriaga ay maaaring mabigat pakinggan pero sa timbangan ng batas, ang bigat nito ay depende sa patunay. Ang isang testigo ay maaaring magsinungaling o makalimot. Pero yung tinatawag nating physical evidence at independent sources ay hindi po yan magsisinungaling. Di ba meron nga tayong pinapanood na palabas sa TV na yung Soko, no? Madalas sabihin na hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ngayon, ang tunay na tanong dito ay hindi kung gaano kabigat ang alegasyon, kundi kung gaano ito kayang patunayan. Dahil sa ilalim po ng ating saligang batas, ang katotohanan ay hindi lamang sinasabi. Ito po ay pinatutunayan sa harap ng hukuman. So hanggang dito na lamang po, ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.